Naranasan mo na ba ang magpakapagod sa ibang bansa habang ang iniwan mong pamilya ay unti-unti na palang nagbabago? Paano kung ang bawat sentimong pinaghirapan mo ay hindi napupunta sa iyong mga anak, kundi sa kaligayahan ng iba? Tunghayan natin ang kwento ni Corina, isang inang ninais lamang ang isang mabuting buhay, ngunit nasadlak sa isang masakit na katotohanan. Pero bago po natin simulan ang istorya mga kahuwana tels, makikilambing po ng isang subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago kong storya. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng kanilang maliit na dampa. Ngunit mas malamig pa ang pakiramdam sa loob ng silid ni Corina at Jason. Ang tanging naririnig ay ang mabigat at nahihirapang paghinga ni Jason. Ang dating malakas at matikas na haligi ng tahanan ay nakahiga na ngayon. Tila isang lantang gulay dahil sa malalang sakit sa baga na dumapo sa kanya. Corina, patawarin mo ako. Mahinang wika ni Jason habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Dapat ako ang nagtatrabaho. Dapat ako ang nagbibigay sa inyo ng pagkain. Pero heto ako, pabigat sa inyo. Umiling si Corina habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang asawa. Huwag mong sabihin yan, Jason. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa, di ba? Gagaling ka. Gagawa ako ng paraan. Anong paraan, Corina? Ubus na ang ipon natin. Ang mga bata, kailangan nilang pumasok sa eskwela. Sagot ni Jason na may halong pag-aalala. Tumingin si Corina sa kanyang dalawang anak na si Berto at Lani na tahimik na kumakain ng tuyo sa kusina. Doon nabuo ang isang desisyon na alam niyang dudurog sa kanyang puso, ngunit magliligtas sa kanyang pamilya. Aalis ako, Jason. Pupunta ako sa Dubai. May kaibigan ako doon na makakatulong sa akin para makahanap ng trabaho bilang domestic helper. Matatag na sabi ni Corina. Hindi. Hindi ko kaya na wala ka, Corina. Paano ang mga bata? Protesta ni Jason. Kailangan, Jason, para sa gamot mo. Para sa kinabukasan ng ating mga anak. Konting tiis lang. Pag nakaipon tayo, ay gagaling ka na. Uuwi ako agad. Pangako ni Corina. Kahit nasa loob niya ay parang pinipiga ang kanyang puso. Sa araw ng pag-alis ni Corina ay binalot ng luha. Yakap-yakap niya ang kanyang mga anak na tila ayaw ng bitawan. Nay, huwag ka na pong umalis. Iyak ni Lani, ang bunso niyang anak. Anak, babalik si nanay. Papadala ako ng maraming chocolate at magagandang damit. Magpapakabait kayo kay tatay, ha? Sabi ni Corina habang pinipigilan ng sariling humagulgol. Mula sa bintana, tinitigan niya ang kanilang maliit na bahay habang papalayo ang sasakyan. Iyon ang huling beses na makikita niya ang kanyang pamilya sa loob ng mahaba at mahirap na 3 buwan. Sa Dubai, naranasan ni Corina ang lahat ng hirap. Mula sa puyat, pagod, at kung minsan ay panlalait ng kanyang amo. Tiniis niya ang lahat. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang lingguhang tawag sa kanyang pamilya. Jason, kumusta ka na? Umiinom ka na ba ng gamot mo? Tanong ni Corina sa video call. Mabuti na ako, mahal. Salamat sa ipinapadala mong pambili ng gamot, ha. Lumalakas na ang pakiramdam ko. Ang mga bata, matataas ng grade sa school. Nakangiting sagot ni Jason. Mabuti naman, may sobrang pera akong ipinapadala dyan. Ipambili mo ng bagong sapatos ni Berto at bagong bike ni Lani. Gusto ko maramdaman nila na kahit malayo ako, ibibigay ko ang gusto nyo. Sabi ni Corina. Salamat talaga, Corina. Napakabuti mong asawa. Huwag mo kaming alalahanin dito. Maayos ang lahat. Tugon ni Jason. Ngunit lingid sa kaalaman ni Corina, ang unti-unting paglakas ni Jason ay naging mitya ng isang maling hakbang. Dahil may pera nang dumarating at hindi na siya kailangan magtrabaho. Madalas nang lumalabas si Jason, doon niya nakilala si Shaira. Isang babaeng 22 anyos, mas bata ng 10 taon kay Corina at puno ng kagaslawan. Isang hapon sa isang karinderya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Kuya, mukhang ang dami nating pera ngayon, ah. Libre mo naman ako. Biro ni Shaira na tila may kasamang pabebe.
Natawa si Jason. Sige ba, para sa magandang tulad mo, kahit ano. Doon nagsimula ang lahat. Ginamit ni Jason ang perang pinagpagura ni Corina sa ibang bansa para pormahan si Shaira. Binilhan niya ito ng cellphone, mga mamahaling damit, at madalas silang kumain sa labas. Sa tuwing tatawag si Corina, laging sinasabi ni Jason na ang pera ay napunta sa pagkain at gamot. Ngunit ang katotohanan, ang kanyang mga anak ay madalas na sardinas lamang ang ulam habang siya ay nagpapakasasa sa piling ng kanyang kabit. Tatay, gutom na po kami. Bakit hindi po tayo bumili ng manok? Tanong ni Berto isang gabi. Tumigil ka nga, Berto. Ang daming gastos sa school nyo. Kaya tipid-tipid muna. Doon kayo sa kwarto nyo at huwag nyo na akong istorbohin. Sigaw ni Jason habang abala sa pag-text kay Shaira. Isang gabi habang nag-uusap sa telepono si Corina at Jason. Jason, bakit parang laging puyat ang mga bata sa tuwing nakakausap ko? At parang hindi sila lumalaki? Tanong ni Corina, bakas ang pag-aalala. Ano ka ba, Corina? Normal lang yan. Lumalaki kasi kaya parang tumatangkad lang pero pumapayat. Huwag kang masyadong praning, maayos sila. Naalagaan ko naman sila ng mabuti. Pagpapalusot ni Jason. Sana nga, Jason. Pagod na kasi ako dito. Minsan gusto ko na lang umuwi pero iniisip ko ang kinabukasan nyo. Sabi ni Corina habang nagpupunas ng luha. Konting tiis pa, mahal. Malapit na tayo makabili ng sariling lupa. Sige na, matulog ka na. May lakad pa ako bukas para sa business na sinasabi ko sa'yo. Sabi ni Jason bago ibaba ang telepono. Ang business na sinasabi ni Jason ay ang pagpapadala kay Shaira sa isang resort. Gamit ang perang ipinadala ni Corina para sana sa tuition fee ng mga bata. Kampante si Jason dahil alam niyang wala namang paraan para malaman ni Corina ang kanyang masamang ginagawa. Ngunit ang instinct ng isang ina ay hindi kailanman nagkakamali. Nakaramdam si Corina ng kakaibang kaba. Isang gabi na naginip siya na ang kanyang mga anak ay umiiyak at humihingi ng saklolo. Nang sumunod na araw, hindi siya nag-atubili. Kinausap niya ang kanyang amo at nakiusap na magbakasyon ng emergency. Gusto ko silang sorpresahin. Hindi ako magsasabi na uuwi ako. Bulong ni Corina sa sarili habang nasa loob ng eroplano. Pagdating sa Pilipinas, hindi dumiretso si Corina sa kanilang bahay. Sumakay siya ng tricycle at bumaba sa kanto. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang bahay, naninikip ang kanyang dibdib. Ang dating maayos nilang bakod ay sira-sira na. Pagpasok niya sa bakuran, nakita niya ang kanyang dalawang anak na nakaupo sa hagdan, madungis at halatang nangangayayat. Berto? Lani? Tawag ni Corina. Nag-angat ng tingin ang dalawang bata. Nanlaki ang kanilang mga mata at agad na tumakbo patungo sa kanilang ina. Nanay, nandito ka na. Hagulgol ni Lani. Bakit ganito ang itsura nyo? Nasaan ang tatay nyo? Bakit parang hindi kayo kumakain? Sunod-sunod na tanong ni Corina habang niyayakap ang mga anak. Si tatay po, lagi siyang wala. May kasama po siyang babae sa loob ng kwarto nyo ngayon. Sumbong ni Berto habang humihikbi. Parang tumigil ang mundo ni Corina. Ang lahat ng pagod, puyat at sakripisyo niya sa loob ng 3 taon ay tila gumuho. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Rinig niya ang tawa ng isang babae mula sa kanilang silid. Ang silid na dati ay puno ng pagmamahalan nila ni Jason. Gamit ang kanyang susi, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon niya nakita si Jason, nakahiga sa kama, kapiling ang isang batang babae. Sa ibabaw ng mesa ay ang mga pagkaing masarap na hindi man lang natikman ng kanyang mga anak. May mga paper bags din ng mamahaling gamit na tiyak na galing sa perang pinaghirapan niya. Corina! Gulat na napabangon si Jason. Putlang-putla ang mukha nito, tila nakakita ng multo. Sino siya, Jason? Sino ang babaeng to? Mahinahon ngunit nanginginig na boses ni Corina. Corina, sandali. Magpapaliwanag ako. Pinsan ko lang siya.
Pagsisinungaling ni Jason habang nagmamadaling magsuot ng damit. Pinsan, Jason, hindi ako pinanganak kahapon. 3 taon akong nagpakuba sa ibang bansa. Tiniis ko ang lahat para lang mapagamot ka at mapakain ng mga anak natin. Pero ano to? Ang mga anak natin, butot balat. Habang ikaw nagpapakasasa sa babaeng ito gamit ang pera ko. Sigaw ni Corina. Ate, sorry po. Hindi ko alam na may asawa siya. Sabat ni Shaira na halatang natatakot. Lumabas ka. Lumabas ka sa bahay na to bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko. Singhal ni Corina sa babae. Mabilis na nagtatakbo palabas si Shaira. Hinarap ni Corina si Jason. Wala kang utang na loob. Binuhay kita nung mamuntik ka nang mawala sa mundong to pero ikaw, dinurog mo ang tiwala ko. Corina, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako sa tukso. Pagmamakaawa ni Jason habang nakaluhod. Hindi lang tukso ito, Jason. Krimen ito. Ang pagpapabaya mo sa mga anak natin ay hindi ko mapapatawad. Sabi ni Corina. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis na tinawagan pala ni Corina bago siya pumasok sa silid. Ipinakulong ni Corina si Jason sa kasong child abuse at concubinage habang pinapantangan si Jason ng mga pulis. Wala itong nagawa, kundi umiyak at humingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Habang nag-aayos ng gamit si Corina sa bahay matapos ang kaguluhan, nakakita siya ng isang lumang notebook sa ilalim ng higaan ng mga bata. Binuksan niya ito at doon niya nabasa ang mga sulat ni Berto na hindi kailanman naipadala sa kanya. Nay, sana huwag ka na lang umalis. Si tatay laging galit. Ang pera na pinapadala mo, ibinibigay niya na lang kay Ate Shaira. Sabi ni tatay, huwag kami magsusumbong sa'yo. Kundi sasaktan niya kami, Nay. Nagugutom na kami. Doon lamang nalaman ni Corina na hindi lang pala pagtataksil ang ginawa ni Jason. Ginamit din ito ang pananakot sa sariling mga anak para mapagtakpan ang kanyang kalaswaan. Ang mas masakit pa nalaman ni Corina mula sa doktor na ang sakit ni Jason noon ay pinalala lamang nito sa pamamagitan ng pag-inom ng mga bagay na magpapanatili sa kanyang ubo para lang hindi siya makapagtrabaho at patuloy na padalahan ng pera ni Corina. Napaupo si Corina sa sahig at humagulgol. Ang lalaking minahal niya ay isang mahusay na aktor na nalinlang siya sa loob ng maraming taon. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumabalik ang sigla ni Berto at Lani. Si Corina ay nagpasyang hindi na babalik pa sa ibang bansa. Ginamit niya ang natira niyang ipon para magtayo ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay. Kahit mahirap, masaya siya dahil kapiling niya ang kanyang mga anak. Isang araw nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Jason. Corina, araw-araw ako nagsisisi dito. Pinanood ko ang mga anak natin sa lumang litrato at doon ko nalaman kung gaano ako kawalang kwenta. Sinayang ko ang isang babaeng handang ialay ang buhay para sa akin. Patawarin mo ako. Kahit alam kong hindi ko deserve ang tawag mo. Tinupi ni Corina ang sulat at inilagay sa cabinet. Wala siyang balak sumagot. Ang sakit ay nanatili, ngunit ang pagkatuto ay mas matimbang. Nay, kain na po kayo at kumain na po tayo. Tawag ni Lani. Ngumiti si Corina. Andiyan na anak, hindi na aalis si nanay. Dito lang ako, babantayan ko kayo habang buhay. Ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag, maaari mo pa ring mabuo, ngunit ang mga lamat ay mananatili habang buhay. Ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag, maaari mo pa ring mabuo, ngunit ang mga lamat ay mananatili habang buhay. Sa isang relasyon, ang sakripisyo ng isa ay dapat tumbasan ng katapatan ng isa pa. Huwag abusuhin ang kabutihan ng taong nagpapakapagod para sa iyong kaginhawahan. Dahil ang karma ay walang pinipiling oras at ang pagmamahal na sinayang ay mahirap nang mahanap muli. Ang kwento ni Corina ay nagsisilbing paalala sa lahat ng mga OFW at sa kanilang mga pamilya na ang tunay na pundasyon ng tahanan ay hindi ang perang ipinapadala,
kundi ang katapatan at pagmamahal na nananatili kahit sa gitna ng distansya. Sana ay kapulutan nyo ito ng aral at huwag kalimutang pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa inyo. Hanggang sa muli, ito ang inyong kwentong puno ng buhay at ng katotohanan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.